Hindi tayo pinanganak na alam na ang layunin ng ating buhay. Ngunit ipinanganak tayo upang alamin ito. Siyempre, hindi nyo alam yan. Kakaisip ko lang yan. Pagbati, ako si Gideon na nagsasabi, ang gunita sa bawat libro ay mga kwento na isasabuhay habang buhay. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang libro ni Ricky Lee. Pero, bago ang kanyang libro, sino nga ba si Ricky Lee? Si Ricky Lee ay isang screenwriter, journalist, novelist at playwright. Isa rin siyang national artist for film at broadcast arts. Balikan natin ang kanyang libro. Ikatlong libro niya, Ang Bahay ni Martha. Hindi lang ito simpleng nobela, ngunit naratibong kayang hubugin ng iyong imahinasyon. Ang librong ito ay melodrama na may halong realismo. Ang storyang ito ay nakabase sa Laguna habang Lenten season. Tungkol ito sa isang batang pipe na tumira sa abandonadong bahay. Nalaman niya na nagsasalita ang bahay at kinuwentuhan siya nito tungkol kay Martha na dating nagmamay-ari ng bahay. Kasama sa kwento nito ang dalawang anak ni Martha na si Joaquin at si Badong at ang karpintero na si Tomas. Si Joaquin ay mabuting bata habang si Badong ay ang kanyang kabaliktaran. Lahat naman ay normal, kaso isang gabi ay may ginawang kalapastangan si Tomas kay Martha na tumatak sa kanyang isipan. Nung tila ba na ayos na ang lahat, na may isa pang pangyayari ang naganap at ito ay ang pagkamatay ni Badong. At sa trauma na dinulot nito kay Martha ay napunta siya sa isang psychiatric facility. Si Tomas na nanghihingi ng kapatawaran kay Martha sa kanyang nagawa. Akala niya ay tama ang pagtakas sa kanyang kasalanan. Ngunit hindi siya napanatag sa mga panahong nagdaan. Ang bahay ni Martha ay nagbibigay diin sa kapatan ng tao na magkwento para ito hindi natin makalimutan. Sa panturo ng libro ay ang paglimot ay mas maganda kaysa alalahanin ang sakit ng alaalang dinulot nito sa atin. Huli ay kailangan nating mabuhay upang malaman ang layunin o tungkulin sa buhay. Sabi nga sa libro ay matutuwa ang bahay sa akin dahil alam ko na ang tungkulin ko, naging saksi ako sa lahat. Kaya tungkulin ko ang magkwento. Kung ikaw ay naghahanap ng maikli at manipis na libro, ngunit malaman sa istorya, ay magandang masahin mo ang Bahay ni Martha ni Ricky Lee. Hindi naman masakit kung susubukan basahin, di ba? Muli, ako si Gideon at naniniwala sa kasabihan, ang kakayahang magbasa ay isang pagpapala.